Ano bang ugat nito, ma'am, kung bakit hindi kayo naging okay po ng husband yun? Una po, nung hindi pa po ako nag-abroad, dati na po kasing toxic na yung pagsasama namin. Okay. Palagi kami nag-aaway, Mhm. hanggang nag-apply ako dito pa sa Pinas, hanggang nag-abroad ako, ganun pa rin yung ugali niya, na laging nagsiselos na wala siyang ebidensya sa akin. Okay. Habang ako, yung gusto ko, tumutulong ako sa kanya, katuwang niya sa paghanap buhay naming dalawa. Mhm. Kasi hindi niya kayang suportahan kung anong... Wala siya bang trabaho, ma'am? Meron po. Ano po trabaho niya? Farmer po, nung sa palayan, kulang po yung suporta niya. Ang palayan ba na ngayon, ma'am, ay palayan ng pamilya nila or like trabahador lang talaga siya? Trabahador lang po siya. Trabahador lang. Tapos yung anak niyo, 3 pa. Opo, 3. Ilang taon na? 11, 8, at saka 6 years Okay, old. puro pa mga bata. Opo. So, doon po nagsimula yung away ninyo na parang nagsiselo-selo siya. Opo. Then, nag-ano. So, nung medyo falling out na kayo, kailan kayo mga tipo nga medyo naghiwalay nga hindi na kayo nagpapansinan? Kailan yun? Noong 2023, nasa June or July ata Okay. yun. Nasa ibang bansa na ako. Nag-decide na ako na sinabihan ko siya na tama na yung relasyon natin Okay. kasi wala siyang moral support sa akin. Pero ma'am, kayo dalawa ay kasal kayo. Sa Islamic faith. Islamic law. Opo. Okay. And, so nung nag-2023 sa abroad ka, so yung anak mo andun sa kanya? Opo, nasa kanya. May Lahat? tiwala ako sa kanya noon pa. Okay. Oo. Kahit ganun yung mga ginagawa niya sa akin. Oo. Ngayon, ang hindi na pinapakita yung anak. Opo, hindi niya pinapairam sa akin nung pag-uwi ko na Kailan pumunta kayo ako. umuwi, ma'am? September 8. Itong taon lang. Opo. So, hindi na pinapakita ang anak nyo. O, hindi Ano daw niya- yung reason niya, ma'am? Yung family ko daw is Christianity. Okay. Baka daw maiba. Yung pananampalataya ba? Yung iba yung mga paniniwala. Yun yung sabi niya. Oo. So, tama nung converted ka ng Muslim, no? Opo. So, basically, yung magro-rule dito is Sharia law. Meron po kasing code of Muslim for personal life. Yun yung counterpart po ng family code natin. Pero upon checking po, ang medyo same po yung provisions doon. So, for example, child of tender years, meaning, those na mga bata nga 7 years old or below, nasa nanay talagang custody. Tapos, ang nakalagay doon nga, paglagpas sa 7 years old, tapos yung bata ay may sarili ng pag-iisip, pwede po sila mamili kung saan po sila kustudiya sa kay nanay ba nila or tatay. Yung may nakalagay lang doon nga nakita ang provision is, regardless daw kung saan yung custody, as to financial support daw, dapat daw yung father. Yun yung pinag-unique doon sa sa Sharia. code ang Code of Muslim for Personal Life no, in relation sa Sharia law nga medyo yung tatay talagang provide ng financial support. Okay. So yung sinasabi lang tinatanggalan po si ma'am ng visitational right. Well, kung based lang po dun sa mga batas po ng Muslim, mali din yun eh. Kasi kung wala naman sila pong valid ground nga tanggalan si ma'am ng visitational right, meaning they go against their own Sharia law. Kasi si ma'am, hindi naman siya alcoholic, hindi naman siya Wala drug pa user, condition. 'di ba? Yan yung mga grounds yun, alcoholism, drug use, or mamimilit ka mang-convert sa other religion, hindi naman ginagawa ni ma'am, 'di ba? Magandang hapon po, Sir Ahmad. Magandang hapon. Yes po, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta lang? Ito na yung sinabi ko sa iyo na hindi mo ipahiram sa akin yung mga bata. Kinausap kita ng maayos. Ayaw mo. Mas nakinig ka sa pamilya mo. Hindi mo ako pinagbigyan. 2 beses kitang kinausap. Anong hindi pinabigyan? Di ba hindi ka pumayag? Una pa lang, punta ko dyan. Hindi ka pumayag. Pamilya mo, hindi mo ko kinausap. Iba yung pinakausap mo sa akin. Na yun ay walang karapatan. Dapat tayong dalawa yung nag-usap. Tapos wala kang reaksyon. Hindi naman tayo iwalay. Pinagbantaan ako ng kapatid mo. Kinausap kita ng maayos. Pangalawang balik ko dyan. Nagpa-assist ako. Nag-usap tayo. Sinabi ko sa'yo. Wala ka pa rin. Umuwi ka dito para mabuo ang pamilya natin. Ilang beses ako pumunta dyan. 2 beses na akong pumunta dyan. Tapos ngayon Bawal sabihin ako mo naman umuwi dito. ako dyan. Iba yung pinakausap mo.
Wala kang boses. Sinabi ko sa'yo, magdesisyon ka sa sarili mo. Ikaw yung magdesisyon. Kinausap kita ng maayos. Nag-decision ako na, ba't sabi mo naghiwalay tayo, hindi naman tayo naghiwalay? Sinabihan na kita bago ako nag-2 taon, bago ako natapos sa kontrata ko. Ayaw ko maghiwalay tayo. Sinabi ko sa'yo, natapos na tayo, ayaw ko na. Kasi yung mga ginawa mo sa akin, may message ka nga sa akin na tanggap mo, pinagbantaan mo pa ako, na malimutan mo, magkademonyo ka, malimutan mo yung isa sa mga anak natin, patayin mo. Doon ako nagdesisyon na makipaghiwalay sa'yo. Tanungin mo ang mga anak natin. Bakit tanungin kong mga anak natin, may mensahe ka sa akin? Doon pa ako, sa ibang bansa, alam ng pamilya mo, lahat sila sinabihan ko sa anong pinagagawa mo sa akin. Pero nung nakauwi ako, nakiusap ako sa'yo ng maayos, bumaliktad sila. Lahat sila kampi sa'yo. Dapat sana sinabihan ka nila. Makipag-ayos ka, ayusin mo yung mga anak mo, magpayag ka. Kasi ako, may plano ako maganda. Pag alis ko ng ibang bansa, kasama ka sa mga plano ko. Pero ikaw yung sumira. Anong sinira ko? Actually, hiningi lang, sir, nga kailangan, sir. Kasi bilang nanay, sir, may visitational rights pa rin yan sa mga anak. Hindi mo pwede, sir, nga itago yung anak mo sa kanilang nanay. Hindi naman itago, sir. Kasi kung hindi mo siya tinatago, sir, or sana lumapit dito si Ma'am Rodelyn. Lumapit ka siya dito, Nag-aaral sir. ang mga bata, sir. Basta-basta nilang kunin, ganun. Ganito po, sir. Kailangan, sir, i-allow siya nga mag-visit, sir. Like, kailangan makita yung mga anak niya. Kasi kahit pa man siya pa rin yung nanay. Kahit nga nung pagdating ko doon, sir, kahit ipasyal ko na lang, hindi sila pumayag. Mas gusto nila, kung gusto mong matulog, doon ka sa bahay nyo, yung husband mo paalisin ko. Sabi ng pamilya niya. Hindi Okay. ako pumayag, umalis ako diretso, sir. Pag punta namin doon, isang araw lang, diretso kami uwi sa amin. Kasi pinagbantaan na ako. Anong banta, ma'am? Sinabi ng kapatid Hindi niya, kami papatayin ako sir. bago ko makuha ang mga bata. Sa harap mismo ng kapitan. May nagawa ba yung kapitan? Wala. Ang magandang hapon po, Attorney Dato Syed Omar Ijjirani. Mag-consult na po kami kasi ang itong complainant namin ngayon is a Muslim Filipino. At the same time, yung inireklamo na si Sir Ahmadov po is Muslim Filipino. Kinasal sila, sir, under the Islamic law. Now, ang concern nila is hindi na po binibigyan po parang visitational rights si Ma'am Rodelyn ni Sir Ahmad. Parang hindi, sir, pinapakita yung anak nila. So ano po ba, sir, ang rules regarding dito, sir, sa ang Code of Muslim, sir? Okay po. Ganito po yun. Ayon po sa Code of Muslim Personal Laws of the Philippines or PD 1083, bago muna po tayo tumalakay sa custody, kailangan muna po natin i-bring up kung ano po yung parental authority ng dalawang husband and wife. Now, kung ang marriage nila ay subsisting, meron silang joint parental authority sa kanilang mga anak. Kung sakali man nagkaroon ng divorce, meron pong sole parental authority ang wife. Now, dumako naman po tayo sa kustodiya ng mga kanilang anak. Sa ilalim po ng PD 1083, pinagbibigay kung sakali po nagkaroon ng differences o hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa, binibigay po ng batas na ito sa nanay ang kustodiya ng isang minor de edad na below 7 years of age. Kapag wala po ang nanay, let's say nasa ibang bansa or may ginagawang trabaho sa ibang bansa, ipinagkakaloob po ng PD 1083 sa maternal grandparents. Kung wala naman po sa maternal grandparents, sa paternal grandparents, or sa sister, or sa auntie. Now, kailan lang po papasok ang kustodiya ng isang ama? In default ng mga sinabi kong mga parties kanina. Ngayon, kung ang minor de edad ay above 7 but below the age of puberty, may karapatan po ang mga minor de edad na mamili kung sino po yung magulang na pwede nilang piliin. Now, kung let's say above puberty na po ang pag-uusapan dito, kung ito po ay isang unmarried daughter or babaeng anak, ang kustodiya po ng babaeng anak ay ipinapataw sa husband. Pag ito naman po ay lalaki or unmarried son, ang kustodiya po ng bata ay ipinapataw po sa
nanay. So, kung titignan po natin, kailangan din pong masunod yung best interest of the child. Okay. So, pumapasok din po rito yung tinatawag na tender age presumption na sinasabi kung ang mga bata ay minor de edad, below 7 years of age, ang karapat dapat na mga laga para sa kapangatan ng mga anak ay iyong nanay. Ayan. Thank you for the clarification, Attorney Dato. At least, sir, ngayon mas klaro. Ang kasing anak nila is ang 6, 8, 11. So, mayroon ditong tender years of age kasi may 6 years old. So, basically, sa nanay ito, sir. Yes po. Okay, tapos ang 8 at 11, mamili sila kung sa kay nanay sila o sa kay tatay nila. Yes. Paano po, sir, yung status kasi po ng dito no, ni Ma'am Rodeline at saka ni Sir Ahmad, nung interview namin is, kasal sila, sir, na saan po kayo, ma'am, sa parang kinasal lang kayo sa isang venue, no? Ng Sa imam? bahay lang po na. Sa bahay lang. Oo. Para sa kinasal sa bahay lang, sir, ang officiating person is yung imam. Opo. However, sir, hindi daw to, sir, na-register. So, ano po ba yung status nito, sir? Kamata po ng PD 1083, ito po ay valid and subsisting. Kung titignan niyo po, mayroon pong tinatawag na applicability clause under PD 1083 na nagsasabi, if one party is a Muslim male and it was solemnized, take note, solemnized in accordance with the Muslim law or this code, the Muslim code shall govern. So, ibig sabihin, kung sila ay kinasal naman under Islamic rights, at ito ay inofficiate or sinolemnize ng isang imam or ustads, ito ang mag-govern po ng kanilang marriage relationship as well as the custody and parental authority over their children is the PD 1083. Okay, so may sir, valid pa rin, sir, yung kasal nila and then they will be under the Muslim code. Tama po kayo doon. Okay. Ayan, at least klaro tayo dito. Yes, ito. So, basically, meron talagang karapatan si Ma'am Rodeline, no? Sa anak. So, since valid yung marriage nila, dapat joint custody. Tama po, sir, no? Joint custody pa rin, sir, kasi valid din subsisting pa yung marriage nila. Yes po, papasok lang po kung sakaling hindi po sila nagkaintindihan or may talagang substantial differences sa kanilang dalawa, papasok na po yung individual custodial rights ng dalawang nanay at yung tatay. Pwede po yung, pero ang kustodiya po ng anak ay manggagaling po sa nanay. Visitation rights lang po yung sa tatay. Pero hindi po ibig sabihin yun na hindi po mawawala ng karapatan yung tatay. Ngunit sa ilalim po ng aming PD 1083, meron pong tinatawag na different avenues or different remedies na pwede pagkasunduan ng dalawang partido. Kasi po sa amin po, pinopromote po namin yung tinatawag na peaceful settlement of disputes. So, marami pong mga remedies na pwede nating maibigay sa dalawang partido kung sakaling hindi na sila nagkasundo o bago pa dumaan sa korte. Okay. Ang ano po, sir, yung mga ganong remedies, sir, na most peaceful sana, sir, nga way nga mag-settle, sir? Ano po yung, sir? Ito po, una po, malaki po ang impluwensya ng mga traditional leaders or yung mga elders sa amin. Maaari pong lapitan ni ma'am or ni sir ang traditional leaders or yung mga dato doon sa kanila upang mamagitan para mapagkastuan yung kustodiya ng mga bata. Kung hindi naman po yun gumana, maaari pong lumapit ang either of the husband or the wife sa government authorities like the barangay officials. Kung hindi rin po nagkasundo dito, ang aming pong tanggapan, ang National Commission on Muslim Filipino, ay may kapangyarihan pong tumagitna sa kanila upang magkaroon po ng substantial agreement sa dalawa and mutual consensus para magkaroon ng pagkakaunawaan hindi po sabihin ng bata. Kung hindi naman po ito gumana, meron naman pong karapatan ng ina na mag-file po ng writ of habeas corpus in relation to custody of minor sa Sharia District Court. Kung hindi na rin naman po ito gumana, maaari naman pong mag-file si nanay ng petition for custody sa Sharia District Court. Kasi po ang may original and exclusive jurisdiction po over custody cases ay ang Sharia District Court. Now, meron pong dalawang prinsipyo po dito. Kung ang purpose po ng pagpa-file ng nanay is to file a divorce, meron pong karapatan po ang Sharia District Court na isettle ang kanilang kustodiya
in the exercise of auxiliary jurisdiction. Ito po ay sang-ayon sa Mendez versus Sharia Circuit Court at Sharia District Court of Cotabato na niresolve ng Supreme Court. Kung ang intensyon naman po ng wife ay mag-file talaga ng custody and not to file a divorce, karapatan po ng nanay na mag-file ng petition for custody sa Sharia District Court. Kung sakali po na hindi na po talaga makuha, wala na po talaga at meron pa din irreconcilable differences ng dalawang partido at nararamdaman po ng nanay na talagang dehado po siya rito, pwede naman po siya mag-file ng criminal cases, preferably baka perhaps psychological violence under VAUSI kasi po meron pong ground doon na if there is an unlawful deprivation of right of custody, pwede po pasok doon. Provided na may mga proof na talagang ipinagkakait po ng kabilang partido ang right of custody ng bata. Okay. So, thank you for that very comprehensive Attorney Dato, no, na explanation at saka pagbigay ng linaw ng mga remedies pong available para kay Ma'am Rodeline. Na regarding po sir sa may VAUSI, sir, sa Sharia court pa rin or normal court na sir ng natin like RTC? Normal courts na po 'yun kasi Okay. ang jurisdiction lang po ng mga Sharia courts ay yung mga specific offenses na nakalagay sa PB 1083 at yung mga pakazir offenses na gagawin pa lang po ng Bangsamoro Parliament kung sakaling magkaroon na po ng pakazir offenses na ininak o inilathala nila. Ayan. As of now, specific Sige. offenses pa lang po yung meron Sa na Sharia saklaw ng court. Sharia courts. Outside of that, regular courts na po yun. Ayan, thank you for that clarification, sir. And sige po, sir, we will explore po, sir, yung most peaceful remedy, no? Nga kung pwede, either sa elders ninyo doon, ma'am, or sa barangay. Ako kung hindi, ma'am, open naman po yung tanggapan ng National Commission of Muslim Filipinos para po bigay po ng peaceful and amicable settlement po between sa inyo at saka ng husband niyo, ma'am, for the custody po ng anak ninyo. Sa barangay po, wala na po akong tiwala, sir. Okay. Sige. Kahit sa Attorney DSWD. Dato, is it okay, sir? Nga kung pwede po, sir, samahan lang po, sir, namin sana, sina ma'am, no, if ever, sa inyong tanggapan dyan. Kung hindi to, sir, Opo, pang hindi ata siya nag-workout, sir, sa barangay, nagpunta na sila Kahit last po time, sa eh. DSWD po, sir. Wala po akong tiwala. Opo, palagi pong bukas ang aming tanggapan sa mga ganito pong mga disputes sa mga ganitong kaso. Kasi ang inaalala po namin ay laging kapakanan ng Muslim Filipinos. Wala pong iba. At kung kami po ay ang magiging tagapamagitan sa kanilang dalawa, kami po ay matutuwa kasi magkakaroon po ng linaw, magkakaroon po ng solusyon, at magkakaroon po ng peaceful settlement. At magkakaroon din po ng tiwala si ma'am sa gobyerno para masolusyonan po ang kanilang issue of custody. Sige po. Maraming salamat ulit, Attorney Dato, no, sa inyong very malinaw, sir, na pagbigay po ng alam ng about sa Sharia law and the code po ng Muslim. Maraming salamat po, sir, no, sa inyong pagturo po sa amin, sir. Walang anuman po. Sana pumayag ka na, magkaayos tayo para sa mga bata. Yun lang ang akin. May problema sa ako, ha? Walang Ano yan, problema kasi- sa'yo, pero pinagbawalan mo ko, hindi mo pinahiram sa akin. Tiniis ko naman. Balik ka dito para buwang pamilya natin. Ganun. Sinabi ko na sa'yo, ayaw ko na. Alam mo kung anong dahilan. Ma'am, para lang din po maging patas, ano po ba yung dahilan kung bakit ayaw niyo na pong Oh, mabuo yung problema. pamilya po ninyo? Kasi yun po ang nire-request kanina pa po ni Sir Ahmad. So, ano pong reason, ma'am? Yung reason ko po kasi sa panahon ng hirap na hirap po kami. Wala po siyang ginagawa. Dapat tungkulin niya yun. Walang Lagi ginagawa. ako lumalapit sa mga kapatid ko. Nahiya ako. Tapos nung nagtrabaho po ako sa Jollibee, lagi niya akong pinaghihinalaan. Hanggang nag-ibang bansa na lang ako, ganun pa rin. Normal naman yan. Para sa'yo, normal. Sa akin, hindi. Wala kang binigay na moral support sa akin. Nagsakripisyo ako para sa mga bata. Sa'yo, kasama ka doon. Nag-ibang bansa ako. Ganun din ako. Nag-ano ako ng palay, arbiter. Hindi. Para may buhay. Araw-araw mo ako kinukontak, inaaway mo ko. Nag-ano Lahat pa ng ako message mo buhangin, sa akin, Blackman. hindi ko dinidelete yun. Sir Ahmad, di ba, well, kung mahal niyo pa rin po si Ma'am Rodeline, Rodeline, ang baka hindi gusto pa niyo ka na. po, sir, nga maayos po yung inyong pamilya. I mean, lahat naman po, sir, pwede naman po madala po sa mabuting usapan. Ang willing naman po ata si Ma'am Rodeline nga makipag-ayos. Pero sana po sa inyong part din, Sir Ahmad,
Yung wag kayo sir manumbat sa kay Ma'am Rodeline, no, try niyo sir nga mag-reconcile, ayusin. Yung mga pagsiselo, sir, nga hinihilaan mo siya, sir. Minsan, sir, pagkasal kayo, sir, no, you should have trust, no, sa inyong asawa. Huwag kayo, sir, lagi, sir, mag-doubt. Kasi when there's doubt, doon talaga nagsisimula, sir, ang away-away. Kasi minsan, it's just your mind playing tricks on you. So, nagdududa ka, pero wala kang ebidensya. Anong resulta? Away, di ba? Sa mahigit 10 taon po, sir, pagsasama namin, ganyan po yung ugali niya. Kaya ito, Sir Ahmad, no? Para lang po, sir, sa kapakanan din ng inyong... Para din po sa kapakanan ng inyong anak, no? Ang we request sana, Sir Ahmad, no? Nga, your full cooperation. Nga, makipag-ayos dito sa kay Ma'am Rodeline, no? As much as possible, gusto namin, ayon nga sa advice nga ni Attorney Dato Girani nga, we can work this out through peaceful ways, no? So, okay, kayo, sir, makipag-ayos. Sir, baka pwede natin, sir, mapag-usapan to, no? Makipag-ayos regarding po sa kustodiya ng anak, sa pagsuporta ng inyong anak, pati po sa visitational rights, no? Magbabagong taon, sir. Siyempre, mas maganda, bagong taon, buong pamilya, bagong mapayapang buhay. Di ba? Yes. So, as much as possible, sir, huwag kayo sana mag-away ni Ma'am Rodeline and ayusin, sir, no, in a peaceful manner. Willing ka po ba, sir? Oo naman. Okay, at least magandang balita yan. Yun lang gusto namin makuha. Ma'am, okay po sino makipag-ayos para po sa kapakanan ng inyong anak? Okay po ako makipag-ayos sa custody para sa mga anak ko. Pero Okay. yung makipagbalikan po, hindi na po. Sige po, ma'am. At Wala least, na po talaga. At least para na lang po sa inyong anak, ma'am, ayos like civil po kayo ni Sir Ahmad, no? Para lang na magano. Sige, ipagharapin na lang po kayo, ma'am. So, i-schedule po natin yan and sasamahan po kayo ng mga team po ni Sen. Rafi and Wanted sa radyo para mismo, sir, ma'am, magharap-harap po kayo ni Sir Ahmad doon po sa Buanga na. Yes Diba? po. Sasamahan po kayo ng staff po namin, reporter po natin sa Zamboanga na para makapag-usap kayo. Sir Ahmad? Sir? Opo, kung kaya niyo pong ligawan ulit si ma'am, ligawan niyo po. Mukhang malambot pa naman po ang puso sa inyo. Talagang siguro, wala namang third party. Siguro, itigil niyo lang, sir, yung panunumbat, yung pangiinsulto. Di ba, sir, babae, nasaktan din po sa mga nangyari. So, siguro, alang-alang po sa mga bata, ma'am, mag-usap po kayo. Opo. Willing naman po ako makipag-usap, pero Opo. yung makipagbalikan, Opo. wala na Hindi- po talaga, Opo, ma'am. wala pong problema, ma'am. Pero ang sa amin lang, ma'am, mag-usap po kayo. Kaya sasamahan po namin kayo sa Zamboanga para po makapag-usap po kayo ng maayos para po doon sa mga bata, ma'am. Opo. Opo. Siyempre, ma'am, maganda pa rin na may maayos na pag-uusap para sa mga bata po. Opo, ma'am. Okay, wag po nating isara yung ating puso, yung ating isipan, no? Lalo na magbabagong taon na. So, pag-usapan natin yung mga dapat pag-usapan, ma'am. Sir Ahmad, opo, maraming salamat po at ingatan niyo po yung mga bata and sana po maging open po yung lines or yung connection po nila sa kanilang ina. Oh, ito yung anak niya. Assalamualaikum, Tong. Maika, Oo. kumusta ka? Ha? Kumusta? Siyambol. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Nagbimensahe ako sa'yo, wala. Dabong, hindi ko mangilisili kami lang yung cellphone ko. Kuntay, bumute ko. Iya daw cellphone, sir, nga. Usahay daw nakamute. Pero ginapaludan na ako siya, sir. Magpunta ako dyan, ha. Mag-usap tayo. Ay. Miss ko na kayo. Sa mga kapatid mo. Maika, Oh, huwag mo akong kalimutan na. Sabihin mo sa mga kapatid mo. Sa bunso mo. Ha? ay. Pag tumawag ako, sagutin mo. Ay. Kahit mag-reply ka lang sa mensahe ko. Ay. Sige, ma'am. Ganyan na lang po, no? Sasamahan naman po namin kayo, ma'am, sa Zamboanga para po makasama niyo po yung mga bata, ha? Opo. Sige po. Maraming salamat. Sir Ahmad and kila Jamaica, maraming salamat. Magandang hapon.